na. Ito na yung camera. Para na. Okay naman yung mic na. Yun. Carl. Well, Long time nun na. Hindi natin din nagagawa to. But buti, tayo tayo. So, finally. finally. Kasi finals na sa Oo nga. finally. Carl, kumusta? Nice lang. Kumusta ang ano natin? Ano? Mga ginagawa natin. Wala, medyo busy pa rin. Buti nga naka-cover tayo ng finals. nga. Siyempre finals na. So kahit pa paano, try natin lahat ng finals games makover. Although game 2 hindi pa ako sure. Pero Hindi ka pa sure. the rest of the series, siyempre pumuntahan natin. Alam niyo naman to si Carlo, napaka-busy tao to eh. But nandito siya, so makakapagkwentuhan tayo tungkol sa game mo naman ng PBA Philippine Finals kung saan dito tayo sa napakalamig na Inari Center, San Antipolo. Di lang dito sa loob at sa labas. At nanalo ang TNT, ito pang 5G sa score na 96-91 to take the series opener ng ating best of 7 series. So game 2 on Friday. Dito pa rin sa aakit na naman tayo. Antipolo. But anyway, Carl, nakita na natin nung first quarter, talagang bumulusok yung TNT. Yung mga nag-contribute dun sa big run na yun, hindi lang pala sa first quarter, but yung second quarter, hindi yung mga inaasahan natin, but yung mga unsung heroes na gusto ni Coach Chot Reyes na mag-deliver din to match up against the deep and talented San Miguel roster. Kumbaga game 1 pa lang, Brad, parang nag-chess match na agad si Coach Chot against Coach Leo na pinild niya agad si Kim Orin tsaka si Simon Enciso as surprise starter. So syempre, siguro naman na hindi na in-expect ng San Miguel din na medyo yung hindi regular starters yung nag-start. So medyo siguro na-confuse ng konti yung San Miguel, and those two role players delivered big time. Syempre, with their two-way play, not just their offense but their defense. Si Simon Enciso, we all know nandun depensa niya, but in terms of offense, sala sa init, sala sa lamig. So, medyo streaky. Kasi. Ngayon, talagang simula, nag-deliver siya. How big was that for TNT to get that yung cushion nung first quarter? Yung Simon Enciso, 10 points, all but 2 in the first quarter. So, naka 8 points siya in the first. So, gano'n naman si Simon Enciso, brad eh. Pag nasimulan niya na maganda, tuloy-tuloy na yun. So, you have to give him a wide open look for, kumbaga, gandahan mo yung screen sa kanya kung ikaw yung teammate niya para maganda yung simula niya and masustain niya sa ano. And siguro naman, yun ang binigay sa kanya. Maganda rin siguro yung gising niya. And Kim Aurin, pinasok siya ni coach for defensive purposes, and yun, nag-deliver naman siya. And also, nag-deliver din si Henry Galinato na alam natin na siyempre going to the series, talagang isa sa mga storya, how will TNT stop Junmar Pardo, siyempre BGR, Kenny Williams, na pag-uusapan natin mamaya, Poyeram, at yun nga si Henry Galinato in this All Filipino Tournament, talagang umangat na rin yung laro niya, nagiging part na rin siya kahit paano ng TNT rotation ni Coach Chot Reyes. Parang nakikita ko nga, Brad, na medyo nakukuha na niya yung minutes ni Poy. Diba si Poy usually ang pinaka one of the heavy minutes ng big man sa rotation. Pero medyo may injury din si Poy, diba, nung at the start of the or healthy, diba? Medyo injured nawala din siya for the early part. So that was Henry Galinato's opportunity to build confidence, gain confidence, and na ano naman yun, nung nakuha niya yun, nung wala si Poy, na-sustain niya pa rin, no? Kahit bumalik na si Poy, na maintain ni Galinato yung kanyang confidence and in turn yung kanyang minutes. And pinakita niya dito na with his big body, pwede niya mapahirapan kahit konti si Junmar sa depensa, and sa opensa, yung mga pasundot-sundot din sa mga kanina, maganda yung kanyang floater, may muntik pa siyang dunk kanina, hindi lang pumasok. So TNT would lead by 19, naging 17 yun nung halftime. Usually, pagka ganun sa eliminations, most of the time tapos na ang boxing doon, but inasahan din natin na bumalik yung San Miguel.
Yung mga late in the third, nababa nila yung single digits. Tapos, yung fourth quarter, nababa sa 1 point. Combination din siguro nung timely shots ng San Miguel and yung mga, parang si TNT nung second half, yung opensa nila, as much as Chotoy said na maganda yung opensa nila, yung mga bowler decision din sila na kumbaga nag-allow sa San Miguel na makahabol apart dun sa yun nga din, timely shots ng SMB. Siyempre, you can never discount SMB, Brad. Siyempre, pag All Filipino, sila talagang dominant and favorite. Kahit sabi mong down sila by 19. 19, di ba? 19. Oh, they were down by 19, 46 to 27 in the first half. Basta San Miguel yan, hindi ka makakasiguro dyan. So kahit dapat 30 or 40 lamang mo para siguradong makapanalo ka San Miguel. And yun, they showed it with their deep lineup, deep bench. Nakabalik sila in the third quarter behind Motao Tua, who scored 13 of his 22 in the third quarter. So, yun nga, parang hindi yung shooters yung inasahan dito ng San Miguel, kundi yung kanilang big man, si Junmar and Mo yung gumawa dito. And paano na lang kung gumawa pa yung the rest of their deep lineup. Sulpot-sulpot din si Rodney Brundle nung fourth quarter, nababa ng dalawa. Di pa pala. Pero yun nga, yung TNT, timely shot sila twice by dalawa kay Ray ng Batak, meron din kay Jordan Edin. But still, nandun pa rin yung indecisions na talagang hindi mapatawan ni Coach Chot Perez doon. Talagang animated siya. Siyempre, gusto niya naman si Coach Chot, hindi sa tawagan sa nilalaro nung kanyang players. But in late nung fourth quarter, I felt na Kelly Williams yung pinaka-crucial doon, na very steady siya. Meron siyang mga key passes niya sa dalawang dunk ni BGR to give TNT yung cushion na kinakailangan nila to seal this game 1 win. Yung nga rin gusto kong pag-usapan sa atin sa recording ko na gaano pa katagal na mapapakita ni Kelly ang kanyang youthful zest. Oo nga. Next month, Brad, mag-44 na si Kelly. So, nakakabilib tong ginagawa niya at 44. Hindi lang niya natatapatan si Junmar, pero nakikita natin yung evolution niya to a true stretch big man. Brad, nung simula ng kanyang career, wala naman siyang shooting ka naman. 6 attempts. Siya ang most attempts sa kanilang team. Although he made just one of 6. Pero tingnan mo na, kumbaga natural na sa kanya na tumira and be a threat outside na mag-force talaga si Junmar to close out na yun naman yung medyo one of his weaknesses. Alam naman tayong mga trentahin, Trentahin siya, 40 na. pag nung younger day si Kelly, alam natin, lumatang. More on loob talaga si Kelly dati. Inside game. Santa Lucia. Nung itong niya, itong 40s niya, talagang usually pag 40s ka na, kung di ka retired, nasa dulo ko ng bench. Si Kelly Williams, inaasahan pa din. 30 minutes, Brad. Yun nga, 30 minutes. So, 30 minutos ibang klase yung kanyang conditioning, apart kung sa nilalaro niya. So, talagang deserving si Kelly Williams to get this Player of the Game honors. Talagang wala ka na masabi pag every time maganda nilalaro ni Kelly, especially in the playoffs and in the finals. On the other hand, ako tingin ko sa series na to, going to the series, yung magiging maganda yung laro ni Don Troliano, tingin ko malaki chance ng San Miguel makuha tong championship ulit. But tonight, 1 of 7 si Troliano, 4 points lang siya. Yung pang 4 points niya nung dulo pa. So, laking bagay na struggling siya, Carlo. Will the real Don Troliano please step up? Nung semis nag-30 siya, ba? May game na nag-33 ba? Or 20? At least mga 20. 20 plus. Iba pala si 20 plus. Basta may I game think na. meron siyang 30. Hindi lang natin maalala. But alam natin nung barometer nung semis, pag nalaro ni Troliano, Panalo ang San Miguel. Pero yun nga, non-existent siya tonight.
Yan, he should be according to stats, entering the finals and the semis. He is San Miguel's third best player, Brad, behind Oo nga. Junmar and CJ Perez. So, yun, hindi nagpakita ang kanilang third best player, and kailangan talaga nila yun. Kailangan nila si Don na para manalo, na kasi isa siya sa parang part ng kanilang malalim na bench, and pag wala, hindi magpakita si Don, medyo siya nga yung barometer, Brad. Pag medyo hindi siya gumawa, medyo mababa yung chance ng San Miguel to dominate. Ang tingin mo kay Jun Martin, usual game niya yun, hindi yung Ginebra series, talagang on and off siya, maybe affected siya nung shoulder injury. But tonight, maganda na laro niya. Do you think na in this game, in terms of TNT, did they pick their poison na, sige, yan natin simple si Jun Mar gumawa, then the rest struggle, or balance yung kanilang defensive schemes on San Miguel? Tingin ko yun yung game plan ng San Miguel. Single coverage lang lagi kay Junmar para maka-stay home din sila sa, the rest of the shooters na surrounding Fajardo. So, nag-work naman, and feeling ko pag hanggat mag-work yun, itutuloy ng TNT yun na just single, tao-tao lang lahat na walang magdo-double kay Junmar. Pero once na may mag-double na, once single coverage, pero gumanda laro ni Don Toroliano and even Jericho Cruz, tapos sumabay kay CJ Perez. Feeling ko maggagawa ng adjustment ng TNT. So, TNT, tonight, 19 turnovers, 25 points of turnovers for San Miguel. Pero yun nga, maganda yung 46% sila. And kaya 6 players in double figures, pwedeng 7 yun or 8, kasi BGR 8, Koyeram 6. Yun nga lang, on the offensive side, talagang may times talaga si TNT. Very wild yung kanilang offensa. And, so Carl, yun nga, dahil yun nga, turnovers on TNT, struggle si Don Toriano. How do you see game 2 this Friday? Ano yung game mo magbabago for both teams? Siyempre, we expect a better start from the Beermen. And siyempre, Don Toriano, kailangan magpakita yan. And CJ Perez naman, naka 16 points, but siguro dapat mag-20 to. Para hindi lang si Toto at saka si Junmar yung gagawa. So, yun, more balanced attack ang i-expect natin sa San Miguel, and mas snappier start from them, na hindi sloppy, hindi turnover prone, and you can expect that dahil nga kunyari game 1 pa lang, medyo alam mong pwede mo sabihin mas hungry yung TNT dahil sila yung seeking for redemption, sila yung natalo last season. So ngayon, nakaisa na TNT, pwede nang feeling mo, kailangan nang ma-match ng San Miguel yung energy ng tropang 5G sa game 2. So yun nga, final score again, 96-91 TNT. Tumbo na tayo, winning game 1 sa Best of 7 Championship Series. Game 2, Friday, dito ulit. So di lang kami, baka kayo, aakit ulit tayo dito to watch game number 2 of the final series, and we expect another interesting game between both teams. So Carl, parting words bago tayo matapos dito sa ating discussion sa game 1. Malamig yung labas pero mainit yung laro. Yun ang feeling ko maganda yung simula ng series, Brad. Kahit sinabi mong tambak yung San Miguel nung first half, pero gumanda naman nung second half, and sana magtuloy na ganito kaganda yung series na dadikit lang. Ayoko yung mga tambakan mas maganda yung dikit para mas exciting sa fans, mas maganda yung cover para sa atin sports writers. Hey Carl, Ayos. tayong hindi man tayo kinalawang, no? O medyo may konti. Nahiya na ulit tayo sa Oo nga eh. sa camera. Baka next Tingnan mo yung mic. Ayan. Meron pa, sana next Kanina wala. after game 2, kung nandito ka, or game 3, so, kahit paano wala nang kalawang. So, guys, nanonood, thank you sa
makikinig dito sa ano namin. Sana nag-enjoy kayo sa Game 1, mag-enjoy pa kayo sa rest of the series at basahin nyo rin yung mga story namin, panoorin nyo rin yung mga videos namin sa mga respective publications namin and sa mga pages namin. So, for Carlos Acamos, Jonas Terrado, good night from Inari Center. See you on Friday. Thank you.